sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa 18 tayo na linggo sa karaniwang panahon sa taon A. Ngayong linggo ito ay tinatawag na linggo ni Saint John Mary Vianney o San Juan Maria Vianney. Ibig sabihin, linggo ngayon para sa mga kaparian. At ngayong linggo, atin pong pagnilay-nilayan paano ang kabutihan ng loob ng Diyos ay ating tinutugunan sa tunay na panampalataya, pagsasaksi dito at pagsabuhay sa buhay natin. Dahil nag-aalay ang Panginoon ng walang bayad na kaligtasan, dahil hindi tayo makapaghiwalay sa ating Panginoong Jesucristo kahit anuman. Kaya kung tayo ay nagugutom gaya ng kanyang ginagawa sa mga 5,000 na tao, ay kanyang binubusog ng kanyang kabutihang loob magpahanggang ngayon. Ngunit hindi natin gaanong pinapansin ang mga biyaya at kabutihang loob ng Diyos. Dahil dito, tayo ay sumuway sa Kanya at dahil sa ating pagsuway, tayo nagkasala. Kaya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, dumulog po tayo sa aming Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na loklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ang iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan. At pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong paumuno at pagsusubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako ay pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya't tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasulukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga makapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal.
na pagkain kanyang bigay. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya ay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila ay lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol na hating-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po, mga kapatid ko ni Kristo. Purihin natin ang Panginoon at palakpakan po natin ang ating pong Isus Nazareno. Tunghayan po ninyo napakinggan itong napakahaba na naman na sulat para sa araw ng ngayon, dahil yung araw ngayon ay tinatawag na St. John Mary Vianney Sunday. Linggo ni San Juan Maria Vianney, isang santo na pari na Code Ars sa Pransya, at siya ay may simple na pamumuhay. Siya ay ihemplo ng mga pari, kaya ngayon sa linggo ng mga pari, siya ang nagiging santo. At itong linggo ni St. John Mary Vianney, tayo po ay nagkaroon ng sulat mula sa CBCP Episcopal Commission on the Clergy. Kaya, ito na po ang sulat pastoral. St. John Mary Vianney Sunday, mga kapatid kay Kristo, ay talaga ang kapulungan ng mga obispo dito sa Pilipinas. Ang linggong ito sa karangalan ni San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga paring diocesano, sa kalimitan ay naglilingkod sa mga parokya. Atin silang ipinagdarasal at tulungan ng kanilang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Ang mga pagbasa ay tumugon sa kalagayan ng ating niraranas ngayon. Sinabi ni Papa Francisco sa kanyang mensahe sa Roma at sa buong mundo noong Marso 27, 2020, kaugnay ng lumalaganap na COVID-19 pandemic. Sabi niya, ang ating mga liwasan, mga kalsada at mga lungsod ay nababalot ng kadiliman. Sinakop nito ang ating buhay at lahat ay kaugnay nito. Malaki ang nawala, marami ang tumigil. Ang panganib ay dama natin sa kapaligiran. Nakikita ang takot at pangamba sa mga tao.
Marami ang nawalan ng hanapbuhay at nagugutom. Ang mga may sakit ay walang maibili ng gamot. Pati ang mga OFW na nagpapadala ng pera ay nagsisiuwian pero wala namang daratnan na hanap buhay. Hindi regular ang pasok ng mga empleyado kaya mababa din ang sahod. Ang mga negosyante naman ay kung hindi nagsara ng negosyo ay nagbawas ng araw at paninda dahil kakaunti ang bumibili. Hanggang ngayon ay limitado ang pampublikong sasakyan. Ang pag-alaala ay nasisinag sa ating mga mukha. Hanggang ngayon ay patuloy na tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit at namamatay kada araw. Ang mga namatay sa COVID-19 ay hindi na magawang dalawin pa ng mga mahal sa buhay sa mga huling araw niya at nang tinanggap na lamang na panglubag loob ay ang abo matapos ang cremation. Kaya ang tanong ng ating puso, kailan ito matatapos? Dahil sa kalagayan ngayon, natutuhan nating piliin kung ano ang tunay na mahalaga. Dati ubos-ubos biyaya, ngayon hinihigpitan na ang sinturon. Dati pasyal dito, pasyal doon, ngayon hanggang bahay na lamang. Dati waldas ng pera, ngayon tinipid ang pinagkakasya. Natutuhan natin ang mag-isip muna bago maglabas ng pera. Sa pakikinig natin unang pagbasa, ito ang narinig nating payo. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain na dito ay kainin ninyo. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay ng kasiyahan? Sundin niyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Ito ay mula sa unang basa sa aklat ni Propeta Isaiah, Kabanata 55, talata 1 at sumusunod. Ano ang sinasabi na sundin ninyo at magkaroon kayo ng buhay? Ang salaysay sa Ebanghelyo ay nagbigay sa atin ng halimbawa kung paano ito may sakatuparan at ito ang narinig natin. Dapit hapon na, malapit nang dumidilim, pero ang mga tao ay gutom at walang makain. At napakarami nila. Hindi ba natin nakikita ang ating mga sarili nito? Higit pa ang ating pinagdaraanan ngayon. Ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Kayo ang magpakain sa kanila. Ang sagot ng mga alagad, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Anong ginawa ni Jesus? Kinuha niya ang tinapay at isda. Kailangan ni Jesus na tumanggap ng kaparte mula sa mga tao. Hindi gaanong marami, pero kung inialay kay Jesus, napaparami na ito. Marami ang kumain at nabusog, at maraming ring tira. Pinarami ang kakaunting tinapay at isda. Lahat ay umuwi sa kanilang bahay na busog at may tira pa. Sa panahon ngayon, marami ang nangangailangan pero hindi sapat ang mga bagay. Dahil ba dyan, tayo ay magkakanya-kanya na? At sa akin ay akin at ang sa iyo ay sa iyo? Paanong napagparami si Jesus kung walang ibinibigay sa Kanya na galing sa atin? Hindi ba ninyo napansin ang maraming tao na tumutulong at nagbabahagi na kung anong meron sila? Kalimitan ay mga pagkain. Dahil dito ang pangunahing pangangailangan. Mayroong isang ina na tumanggap ng ayuda mula sa barangay. Siya ay balo. May 2 anak na dalagita na walang trabaho at siya isang labandera lamang. Sa halip na gamitin, ibinahagi niya ito sa kapitbahay na mas marami ang anak at maliit pa. Tiyak na kumilos si Jesus dito. Kung sa gitna ng pandemic tayo ay nagtutulungan at nagbabahaginan, ang sinasabi sa kalawang pagbasa ay magkaroon ng katuparan. Ring natin ang sumunod. Sino ang makapaghiwalay sa atin ng pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang pag-usig, ang pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Sapagkat natitiyak kung walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ito ay totoo rin sa pang-espiritual na buhay. Walang makapaghiwalay sa atin kay Jesus. Marami ang nalungkot dahil hindi na sila makasimba tulad ng dati. Nasanay tayo na tanggapin si Jesus sa anyong tinapay sa komunyon. Ngayon, ang mga hindi makasimba ay nakikiisa na lamang sa live streaming ng misa. Dahil ba doon ay hindi nila matatanggap si Jesus? Matanggap dahil si Jesus ay lumalapit at nanahan sa pusong nanabik sa Kanya.
Ito ang laman ng panalangin na spiritual communion. Walang makapipigil kay Jesus na humimlay sa pusong nangungulila sa Kanya kahit hindi sa anyong tinapay. May hindi rin makapagkumpisal tulad ng dati dahil sa pag-iingat. Ipinagkait ba ni Jesus ang Kanyang pagpapatawad? Hindi. Kung tayo ay lubusang nagsisisi sa ating mga kasalanan, nagtitika na hindi na muling magkakasala at mangumpisal pagdating ng sandali na pwede na, walang makapipigil kay Jesus na kahit ngayon na ay patatawarin ang ating mga kasalanan. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Anong panawagan sa atin ngayon? Una, ang magtiwala na sa kabila ng mga nangyayari ay kasama pa rin natin ang Diyos. Hindi niya tayo iniiwanan. At sa halip ay patuloy tayong minamahal at pinagkalooban. Pangalawa, ang pandemic na ito ay isang hamon upang tingnan kung ano ang tunay na mahalaga at nananatili. At panghuli, ating gamitin ang pagkakataon na kasama ang pamilya sa loob ng tahanan upang lalo pang pagtibayin at palalimin ang pagmamahalan sa isa't isa. Sa pag-ibig at paglingkod, lalo't higit sa mga nangangailangan, ang ating kaganang loob ay naging daan upang masambit natin, salamat sa Diyos, nariyan pa rin siya at hindi niya tayo pinababayaan. Patuloy nating ipinagdasal ang mga kaparian na kasama rin natin sa parihong kalagayan. Pariho ang hamon na ating hinaharap. Ipinalangin natin na sila'y maging wagas na huwaran ng pagtitiwala ng Diyos, pagbabahagi na kung anong meron, at pagkakaloob ng sarili sa paglingkod bilang mga mabuting pastol ng kawan ni Jesus. Maging halimbawa nawa sila ng pagtitiyaga, payak na pamumuhay lalo na sa ngayong panahon ng pagsubok at paginglaan para sa mga humingi ng pang-espiritual na paglilingkod. Sa panalangin ng mahal na Birheng Maria, naway malampasan natin ang pandemic na ito na may mas matatag na pananampalataya, mas matibay na pag-asa, mas marubdob na pagmamahal sa Diyos, at mas mahabaging puso sa isa't isa. Mula po sa Komisyon ng mga Kaparian sa Kalipunan ng mga Obispo sa buong Pilipinas, CBCP, Episcopal Commission on the Clergy. At mula bukas hanggang 14 ng Agosto, sarado po tayo sa ating simbahan. Mayroon po tayong ECQ at live streaming ang ating pagdalo sa misa. Pagdasal natin na tayong lahat ay ating matugunan ang pangailangang espiritual, lalo't higit na ang pagsabuhay ng pag-ibig sa pamilya, dahil nagpaparami ng pagkain ng ating Panginoon sa Kanyang sarili dito sa banal na misa sa Eucharistia. Marunong rin tayong magbahaginan ng pagmamahalan at pag-ibig sa pamilya, at matibay ito sapagkat walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tumanggap tayo ng biyaya ng Diyos. Ayon pa ni Propeta Isaiah, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ngayon. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Diyos amang amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Maria Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaos mo na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmulang parinito at hukom sa nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos
na matanggap natin ng maayos ang kadakilaan ng kanyang paghahari. Ang ating tugon sa bawat kahilingan ay, Amang butihin at mapangalaga, dinggin mo ang iyong mga anak. Amang butihin at mapangalaga, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang manguna sila sa pangangalaga ng kanilang kawan, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, at magsikap na matugunan ang kanilang pangangailangan sa buhay. Manalangin tayo. Amang butihin at mapangalaga, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno ng ating bansa, lalo na sa panahon ito ng COVID-19 pandemic, upang maging malikhain sila sa paghahanap ng lunas sa patong-patong na suliranin ng mga taong bayan. Manalangin tayo. Amang butihin at mapangalaga, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa ating mga pagamutan na nagsusumikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para sa ating mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang madama nila ang masaganang pangangalaga ng puong may kapal. Manalangin tayo. Amang butihin at mapangalaga, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa ating lahat na sumasampalataya kay Kristo, upang ang inaasahan nating pagkakaisa ng mga Kristiyano ay may matibay na tiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Amang butihin at mapangalaga, dinggin mo ang iyong mga anak. Sa tahimik ay ating idulog sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Ama naming mapagbigay at masagana sa awa at habag, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang turuan kaming hindi kailanman mawalan ng tiwala sa iyong masaganang pangangalaga. Ning namin ito sa magitan ng iyong anak na si Kristo na aming Panginoon. Amen. Magpasok. Magsiupo po ang lahat. O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa isang naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, nagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako, sa wakas matulad sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming iyon sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaglian, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasawayan. Nilob mo ito upang iyong mamalas ang aming pagkatao, ang gili mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad sa pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kay kaisa namang hel si awit ng papuri sa lungpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu gayon banal makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayunman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlain, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirpatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kay San Malaberhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kay San mga Apostol, ni San Juan Bautista, ni San Juan Maria Beni, ni San Roque, ni San Lazaro, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na marigaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para mapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alang sa tanan, tanda ng pakikipagtipan sa bayan.
kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Hain ni Jesu Kristo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsusubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, lingapin po ang aming mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan ng ikay, narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamalmahalang cross. Ikay luwalhati na diyan sa langit, nalig kaming ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo sa iyo pong panalangin. Amen. Amen. Señor San Roque, ipalangin mo po kami upang kami medya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipalangin mo po kami upang kami medya sa salot ng COVID-19 at sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipalangin mo po kami upang kami medya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Ngayon po ay St. John Mary Vianney Sunday o Linggo ni San Juan Maria Vianney at ito yung tinatawag na Linggo ng mga Pari. Kaya po, palakpakan po natin si Padre Del, si Padre Frank at si kasama nila ko dyan. Palakpakan po, araw po ngayon ng mga kaparian. Salamat sa inyong pakikiisa sa amin ngayong araw ng mga kaparian. Ipagpatuloy niyo ang pagdasal sa amin dahil nasa mahirap na sitwasyon tayo. Hindi lang po kayo ang nakadama ng kahirapan, kami rin. At ngayon ay atin pong alalahanin na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng walang bayad na pag-ibig at kaligtasan para sa ganap na buhay at ikasya siya. Ayun ang sinasabi ni Isaiah chapter 55. At walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa sulat San Pablo sa Roma, Kapitulo 8. Dahil po, kung anong ibahagi natin sa Panginoon, ito po yung ating napakinggan sa ating Ebanghelyo, yan ay paramihin, siksik, liglig, tag-umapaw ng Panginoon. Kaya 5 tinapay, 2 isda, pinarami niya, 2 bakol ang napupuno na sobra dahil kung anong ibinibigay natin sa Panginoon, ito po'y kanyang paramihin. At kung tayo magbabaginan, napahayag natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Naway huwag nating kalimutan ang pagbaginan, hindi lang sa mga material na bagay, mga spiritual at psychological na bagay. Psychological, yung pagmamahalan sa pamilya. Spiritual na bagay, manalangin tayo sa isa't isa. Ngayon na po ang basbas sa mga dibuto na mga kahilingan, dasalan at imahin. At pagbasbas din sa lahat ng mga tao na walang sawa na nagbigay ng donasyon at tulong upang ang Quiapo Church ay makapagbigay tulong sa mga mahihirap at lalong higit na ngailangan.
Maraming salamat din sa inyong lahat ngayon na nakikiisa sa banal na misa na ito. Ang mga nakimisa ngayon sa live streaming sa bahay, ang mga nasa front lines natin, ang lahat ng mga nagbukas sa kanilang mga social media gaya ng Facebook, kaysa sa atin, pasalamatan po natin silang lahat. At siyempre kayong lahat na nagsimba ngayon, na pasensya na po na sarado ang simbahan mula bukas 3 ng Agosto hanggang 14 ng Agosto dahil yun po ang kinakailangan para tayo maligtas itong pandemya. At ipagdasal natin ang kagalingan ng lahat. Kaya palakpakan po natin ang Pong Isus Nazareno. Hindi po tayo pinabayaan ng Pong Isus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre